kayo po ay may mga Biblia, ay minsan pa ay samahan po ninyo ako sa aklat ng Marcos Kabanatang 2. Babasahin po natin simula sa talatang 23. Dito po tayo huminto sa ating pag-aaral noong isang linggo. Marcos Kabanatang 2, simula po ang pagbasa sa talatang 23 hanggang Kabanatang 3, 1 hanggang 6. So ito po ang ating mga babasahin. Ganito po ang nakalagay sa pagkakaliwat sa wikang Ingles. And it came to pass that he went through the cornfields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of corn. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? And he said unto them, Have you never read what David did when he had need, and was hungered, he and they that were with him, how he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the showbread, which is not lawful to eat, but for the priests, and gave also to them which were with him. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Verse 28, Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Chapter 3, verse 1. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. And they watched him whether he would heal on the Sabbath day, that they might accuse him. And he saith unto the man which hath the withered hand, Stand forth. And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil, to save life, or to kill? But they held their peace. And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it, out, and his hand was restored whole as the other. And then on verse 6, And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. May the Lord bless the reading of His holy and infallible word. By way of review, balikan muna natin kung ano-ano na ang ating mga naunawaan, kung ano-ano na ang ating mga natutunan mula sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraang mga linggo. Maaalala po ninyo na mayroong mga katanungan ang ibinato ng mga Pariseo. Mayroong mga katanungan na ibinato ang mga kaibayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga alagad sa Kanya at sa kanila. Isa-isa po itong sinagot ng ating Panginoon. Balikan nga po natin kung ano yung ilan sa mga katanungang sinasabi natin. Halimbawa po, doon sa Kabanatang 2, ang talata ay 7, maaalala po ninyo ang katanungang ito. Ang sabi po, Why that this man does speak blasphemies, who can forgive sins but God only? Naalala po ninyo yan? Isang tao ang mayroong karamdaman ng palsy, at hindi lamang pinagaling ng ating Panginoon ang lalaking ito, kundi pinatawad niya ang kanyang mga kasalanan. Nagdala ito ng lubhang galit sa mga kaibayo ng ating Panginoong Hesukristo, at sila ay nagtanong,
bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Diyos ka ba? Napakalungkot po dahil sa pagkabulag ng kanilang mata, hindi nila una sanang tinanong, bakit may gayon siyang kakayahan? Bakit may gayon siyang kakayahang magpagaling ng may karamdaman at mula doon nagsasalita siya ng paragbagang may otoridad, nagpapatawad ng kasalanan. Pero talagang matigas ang kanilang puso. Kalahati lang ng mga pangyayari ang nakikita nila. Hindi gayak ang puso nilang tanggapin ang katotohanan. Nagdudumilat na ipinakikita at hinahayag sa harap nila. Sa wika Ingles, tinatawag natin yung bias. May certain bias na agad ang pusong matigas. Hindi gayak tumanggap ng katotohanan. Pangalawang katanungan, makikita naman natin na ibinato ng mga Pariseo sa ating Panginoon at sa kanyang mga alagad, nandito sa talatang 16. Marcos, kabanatang 2, ang talata ay 16. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, how is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? Sila na lumalakad sa kabanalan, sila na sa kanilang pag-aakala ay lumalakad sa katwiran, hindi maatem at hindi matiis na ang ating Panginoong Hesukristo ay tila baga komportable sa gitna ng mga makasalanan. Dalawang klase ang makasalanan sa paglalarawan ng Biblia. Yung mga makasalanan na ang kanilang kasalanan ay humahabol sa kanila. Ibig sabihin ay hindi hayag na mga makasalanan. Nasa buntot nila ang kasalanan. May mga kasalanan naman may mga makasalanan naman na ang kasalanan nila nauuna sa kanila. Ito yung mga makasalanan na hayag, wala nang keme na sila ay gumagawa ng kasalanan. Mga kapatid, ang kasama ng ating Panginoon Kristo ay yaong mga hayag na mga makasalanan, yung mga basura ng lipunan, yung mga talamak sa kanilang karumihan. Nasa gitna noon ang ating Panginoong Hesukristo. Muli, hindi nila matanggap ang ganitong diwa na mayroon ng ating Panginoon Kristo. Bakit siya komportable kasama ng mga puta? Bakit siya komportable kasama ng mga magnanakaw? Bakit siya komportable kasama ng mga sinungaling, kasama ng mga palalo, kasama ng mga nang susupil sa iba? At kung ilalagay natin sa ating konteksto, bakit siya panatag at palagay kasama ng mga homosexuals, kasama ng mga mamamatay tao, ng mga gumagamit ng droga, ng mga mapagkalunya, at marami pang iba. Di ba dapat pinagmumuhian sila? Di ba dapat pinandidirihan sila? Oh, what a self-righteous heart na natagpuan ng mga Pariseo sa kanilang sarili. Ang pangatlong tanong na makikita natin na itinanong ng mga Pariseo at ng mga kaibayo ng ating Panginoon ay nandoon sa talatang 18 ng pareho ding kabanata. Marcos, kabanatang 2, ang talata naman ay 18. And the disciples of John and of the Pharisees, ito yung ating tinalakay noong isang linggo, used to fast, and they come and say unto him, why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? Bakit? Bakit hindi sila
lumalakad sa kabanalan. Kung ang batayan, kung ang pamantayan ng kabanalan ay yung ikaw ay nag-aayuno, yun ang pamantayan namin. Muli, uulitin ko, hindi masama ang pag-aayuno, ngunit masama ang pag-aayuno kung nanggagaling sa maling dahilan, kung nanggagaling sa maling layunin, kung ang pag-aayuno ay paraan ng tao para kanyang ikomenda ang kanyang sarili sa Diyos, ito'y isang malaking pagkakamali. At maliwanag na gayon ang diwa ng mga Pariseo. Bakit kayo tila baga maalwa ang lakad, samantalang kami ay nahihirapan sa lakad kabanalan? Kayo ang liko, kami ang matuwid. Natatakot ako na pwedeng taglayin natin ito, yung ganitong diwa. See? Lalong-lalo na, nag-iisip nga ako, lalong-lalo na sa atin na mga dumadalo halimbawa kapag hapon na pagsamba. Napakabilis para sa atin na pwedeng iisipin na yung mga wala dito, kapos sa katwiran, kapos sa kabanalan. Mga kapatid, wala po tayo sa puder para sukatin sila ng gayon. Wala tayo sa lugar. Ang sabi ng Roma Kabanata 14, sila ay babagsak o tatayo sa harapan ng kanilang Panginoon. Hindi sa harapan natin. Wala tayong kakayahang bumasa ng puso nila. Bagamat bilang pastor, tungkulin ko na patuloy na ipaalala ang kahalagahan ng mga pagsamba at ng gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ko tungkulin? Sapagkat merong tendensiya talagang makalimutan at mapabayaan. Naalala nyo, sa simula pa lamang ng paalala sa aklat ng Hebreo, huwag nyong pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng gawa ng iba. Ibig sabihin, nandoon palagi yung potensyal na pabayaan at ginagawa nga ng iba. Kaya mahalaga ang pagpapaalala. Pero totoo din, mga kapatid, na pupwedeng sambahin natin ang ating Panginoon sa labi lamang, ngunit ang ating puso ay malayo sa Kanya. Pupwedeng nandito tayo at ating tinatapik ang ating balikat, mas matuwid ako, mas maayos ako, mas karapat dapat ako sa biyaya at awa ng Diyos dahil ako'y nandito, ang iba'y wala. Pero ating itatanong, bakit ka nandito? May kagalakan ka ba na nandito? May pananabik ka ba sa Diyos na nandito? Ang isa pong taong nananabik, nagagalak, nahuhustot, nasisiyahan sa Diyos, di na niya magagawan, tignan pa ang paligid niya at mag-check ng sarili niyang attendance. Dahil totoo rin, mga kapatid, ang kalagayan halimbawa ni David, ng isang sirkumstansya ang nagtulak sa kanya para siya mawalay sa mga pagsamba. Do you remember that? Siya ay nasa disyerto at ang panalangin ng kanyang puso, kailan ako muling paroroon sa bahay ng Panginoon. At wala tayong paraan, mga kapatid, para alamin kung ito ba ang iyak ng puso ng isang kapatid na wala dito. Ang tanging meron tayong kakayahang gawin, sukatin kung ito ba ang iyak ng iyong puso. May pananabik ka ba? Kaya ikaw ay nandito. O kaya tayo'y nandito dahil kailangan tayong nandito. Now, itong pagtatanong na ito ay dapat magsimula sa akin. Sapagkat bilang pastor, dapat kong itanong sa aking sarili, kaya ka ba nandito dahil ikaw ang mangangaral? Napakahirap naman pagka dumating dito si Sister Shamil at yung pastor ang wala. Nandoon po yung posibilidad na kahit isa man sa atin dito ay nandito dahil kailangan. Hindi dahil meron pa rin tayong kagalakang natatagpuan sa ating puso. I'm telling you, ang tamang diwa ganito, nakapanghihinayang at nakalulungkot.
nawala ang isang mahal kong kapatid. Para bagang tayo ay inilibre sa isang biyahe patungong Hong Kong Disneyland. Kung mahal mo ang isang tao, malulungkot ka't hindi kumpleto ang iyong saya na ikaw ay nakasakay sa tsubibo at ang isang mahal mo sa buhay ay wala doon. Nawakuha po ninyo ang tamang diwa. Batagpuan po nawa tayo na taglay ang gayong diwa. Ang pang-apat na tanong, uulitin ko lang po at baka maligaw tayo sa haba ng ating mga pagtatalakay. Ang unang tanong muna, bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Diyos ka ba? Iyon po ay nasa Marcos 2:7. Ang pangalawang katanungan, bakit kayo kumakain kasama ng mga makasalanan? Bakit kayo palagay sa mga marurumi at sukal ng lipunan? Yun po ay nasa 2:16. Sa 2:18 ng Marcos, ang tanong, bakit hindi kayo nag-aayuno? Ang pang-apat at panghuling tanong ay nandoon sa 2:24, bahagi ng ating tekstong binasa kanina. Ganito po nakalagay. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? Bakit nila ginagawa sa araw ng pamamahinga ang hindi dapat ginagawa? Ito po yung apat na mga katanungan. Alam niyo, hindi naman masama yung magtanong eh. Kung nagtatanong ka para ikaw ay maliwanagan, tama yung pagtatanong na yon. Pero kung nagtatanong ka para ipahayag ang iyong resistance, nagtatanong ka para hamunin ang isang pangyayari, ang isang gawain kagaya ng nakita natin dito, nagpapahayag yon ng matigas na puso. Nagpapahayag yon ng likong puso. Kapuna-puna po na sa ating pagbabasa at pag-aaral, buhat pa nung nagsimula tayo sa Ebanghelyo ni Marcos, na ang ating Panginoon Jesucristo ay palagi na lamang nakakasalubong, nakakabangga ng mga pakikipag-alit. Hindi uubrang hindi siya mauwi sa isang friction. Hindi uubrang hindi siya mauwi sa isang conflict and confrontation. Now, interesante dito mga kapatid, hindi ito nangyayari sa ating Panginoon dahil hindi siya masyadong pinalad o kulang siya sa palad. Yung bang napakamalas mo na naman, napakamalas mo naman, lagi ka na lang nakakasalubong ng katunggali, lagi ka na lang nakakasalubong ng kaibayo. Ang totoo, pinipili ng ating Panginoon na harapin head-on ang mga conflict na ito. Why? Bakit? Sapagkat ang kanyang misyon, mga kapatid, ay ang iligtas ang sanlibutan. At para mangyari yon, kinakailangan niyang banggain at ibagsak ang nagsisilbing matitibay na balakid sa isip, sa puso, sa buhay ng mga makasalanang kanyang pinatunguhan para iligtas. Kinakailangan niyang imulat ang bulag nilang mga mata dahil nag-aakala silang maayos ang buhay nila. Inilarawan sila ng ating Panginoon ng mga bulag na umaakay ng bulag. Hindi nila nalalaman na sila'y kulang, na sila'y kapos, na sila'y hubad, na sila'y ligaw. Sa mata nila, sila'y matuwid. Sa mata nila, walang kailangang ituwid sa kanila. Hindi nila kailangan ng kaligtasan until Jesus Christ came to challenge their understanding of the Word of God. And believe me, brethren, kung ang pusong taglay ng ating Panginoon ay pusong tataglayin din natin, makakasalubong din tayo ng conflict. Makakaranas din tayo ng confrontation. Mas masarap sumunod sa agos. Ngunit, mayroon tayong mas mabigat na responsibilidad.
ang ipahayag ang katotohanan. At ito ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Lubhang malalaking mga pagpapasya ang kailangan niyang gawin upang magkaroon ng silbi ang kanyang pagparito sa lupa. Hindi siya nandito para laang makipagsayahan sa mga makasalanan. Yun sa sarili niya ay walang kabuluhan. May mas malalim siyang layunin. Tanong po, itong layunin ito, ang kanyang pasukin ang kadiliman, ang kanyang pasukin ang kamatayan. There is such a deadness in the hearts of people. Relihiyoso sila, walang question, ngunit patay at matabang ang kanilang puso sa Diyos. Walang puwang para sa katotohanan. Paano po natin ito nakita? Paano niya kinumpronta ang mundo ng mga makasalanan? Nakipagkaibigan siya sa mga makasalanan. Yung mga notorious sa immoralidad. Kung nasaan sila, dumuon siya. Oh, brethren, hindi ko alam kung na-appreciate natin ang lalim ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi yun ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kahit tayo ay hindi makakaranas ng kanyang pagliligtas. Ang ginawa niya sa mga makasalanan, ang ginawa niya kay Levi. Si Levi na isang taksil sa mata ng kanyang mga kababayan. Si Levi na maniningil ng buwis. Si Levi na iniirapan ng kanyang mga kababayan sapagkat tinatanaw na siya ay isang taksil sa kanilang bayan. Si Levi ay kanyang personal, intentional, na dinalaw. I mean, he entered into the life, the dark life of Levi. Iniisip ni Levi na wala na siyang kailangan pa. Marami na siyang nadukot. Sapagkat gayon ang impresyon na meron sa mga kagaya niya until he met Jesus. And then and only then did he realize, oh, ang laki ng aking pangangailangan. And from being a Levi, he became an Apostle Matthew. Oh, praise be to God. Mula sa pagiging isang magnanakaw at mandaraya, siya ay naging isang matapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ba ang ating karanasan? Kung ito, well then, we must rejoice with Levi. We must rejoice with Matthew. Ang epekto nito sa buhay ni Levi ay isang binagong buhay. Alam po ninyo, mahalaga itong katotohanan. Tayo ay pupuntahan ng Panginoon kung saan tayo nandoon. Gaano man kalalim, gaano man kasalimuot, gaano man karumi, pupuntahan ka ng Panginoon doon. Hindi niya sasabihin umakyat ka dito dahil alam niyang hindi natin kaya. Siya ang bababa sa ating kalagayan. Oh, mga kapatid, Pilipos Kabanatang 2. He took the form of a servant. He became a man. He humbled himself and became obedient even unto death to the cross. Gayon, kalalim ang kanyang pinatunguhan para lang sa mga kagaya natin na mga makasalanan. Dadalawin ka niya, pupuntahan ka niya, kung nasaan ka naroon pero di ka niya iiwanan doon.
isasama ka niya paakyat, paahon, mula sa pagkalubog, out from a miry clay. Do you remember that? Psalm chapter 40. Mula sa isang kadiri-diri, mabahong balon, ako ay iniahon mo at ako'y itinayo mo sa isang bato. You and I would not qualify kung ang tanging dahilan ng pagparito ng ating Panginoon ay para sa matuwid. Wala ni isa sa atin ang magkukwalify. Because as we all know, all have sinned and come short of the glory of God. Nagpapasalamat tayo dahil ibinilang ng Diyos ang mga makasalanan sa kanyang mga ililigtas. O mas tamang sabihin, nagpapasalamat tayo sapagkat naparito ang Panginoon para iligtas lamang ang mga makasalanan. Ang mga Pariseo, hindi gayon. Hindi sila nagpapasalamat, hindi sila masaya. Dahil inaakala nila hindi sila nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sino ang malungkot ang kalagayan? Sila. Sapagkat sa buong panahon ng kanilang buhay, wala naman silang ginawa kundi silipin at tignan kung ano, naghihintay sila ng oras at araw na magkamali ng salita, magkamali ng gawa, magkamali ng kilos ang ating Panginoon Jesucristo. And a little bit later, makikita natin na yun ang kanilang layunin. Pero bawat araw na lumilipas, palapit sila ng palapit sa kanilang kapahamakan. They did not take time to consider the person of the Lord Jesus Christ. Oh, mga kapatid, hindi nila nalalaman sila ang talunan. Hindi nila nalalaman gumagawa sila ng isang bagay laban sa kanila. As they go against, as they went against the only Savior that could save. Ang tanging tagapagligtas na maaaring magligtas. Handa po ba tayo na sundin o sundan ang kanyang halimbawa? Handa po ba tayo na magdalang loob sa mga taong nakalugmok sa kasalanan? Sa walang pinatutunguhan ng buhay, sa walang kahulugan ng buhay? O tayo ay kapuso ng mga Pariseo na nagsasabi, ayoko sa'yo, dapat kitang talikuran, wala ka ng pag-asang magbago. Oo, mga kapatid, huwag nawa tayong matagpuan sa gayong kalagayan. Yun ang una, kanyang sinalubong o kanyang hinamon ang maling pag-iisip ng mga Pariseo na dapat bukod ang lumalakad sa kabanalan doon sa mga lumalakad sa kasalanan at karumihan. Ang pangalawa, dapat nating mapansin, kanya rin pong kinumpronta ang maling pananampalataya. Ano po, paano natin malalaman kung ang isang pananampalataya o ang isang relihiyon ay mali? Una, walang tunay, tumatagal na kagalakan sa hidwang pananampalataya. Pangalawa, pawang bigat ng tungkulin ang kailangan mong dalhin, ang kailangan mong buhatin. Yun po yung nasa konteksto ng pag-aayuno eh. Kaya napakahalagang katanungan, tayo lang ang pwede sumagot. Masaya ka ba tayo na nandito tayo? I mean, would you rather be somewhere else if you have a choice? Now, there are times, to be perfectly honest with you, there are times that I would rather be somewhere else than to worship. May mga panahon. May mga panahon na sinusumpong ako ng pagkasawa, pagkayamot,
na mas gugustuhin pa nating nasa ibang lugar. Ngunit salamat sa Panginoon, napapangibabawan niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. And the illustration, do you remember that was given? Paano sila mag-aayuno kung kasama nila ang groom? Sa kasal ng isa nating kapatid, bahala na kayong mag-fill in the blank. Pagkatapos po ng gawain, at naibigay na natin ang basbas, humayo kayo at magpakarami. Ngayon, kayong dalawa ay pinag-iisa. Ang pinagpagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Pagkatapos ng seremonya, tayo po ay tutuloy sa kainan, hindi po ba? Can you imagine kung handa na ang lahat? Napakakulay ng paligid. Ba't ibang kumukutitap na ilaw? Biglang tatayo si Pastor Eric at magsasabi, mga kapatid, ang gawain ito ay isang solemnong gawain. Seryoso ang pagpasok sa usapin ng pag-aasawa. At upang ating ipakita ang pagkaseryoso ng usapin ng pag-aasawa, hindi po tayo kakain sa pagsasama-samang ito. Atin po sanang i-obserba isang oras ng katahimikan, walang tutugtog, walang ngingiti, walang sasayaw, sapagkat ngayon ay araw ng seryosong pagkilala sa kasagraduhan ng kasal. Matutuwa ka, kapatid. Parang hindi kasal yung pinuntahan natin. Parang lamay. Parang libing. Ang sabi ng ating Panginoon, kung ako'y kasama nyo, may umaapaw. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. May kagalakan ka sa iyong puso. Because you enjoy the Lord. And that is my desire for this church. That SGBC would be a Christ-centered, Christ-honoring, joyful church. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. At kung maapaw, mga kapatid, ang kagalakan na meron tayo sa ating puso, napakalaki ng posibilidad na ang mga tao na nang unay tabang sa Diyos ay magsasabi, I would want to know the Savior that you know. And even in our community, gusto ko na gumugol ng mas maraming panahon kasama ninyo, sapagkat kita ko ang kagalakang tinataglay nyo sa inyong patuloy na pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Amen, brethren? Gayon ang paraan ng pagbibigay ng isang buhay na patotoo. Naalala niyo kung bakit itinuwid ng ating Panginoon ang mga pariseo? Sapagkat kinakailangan mahaba ang kanilang mukha. Kinakailangan alam ng lahat. Hindi ako kagaya ng iba. Nag-aayaw na ako 2 beses. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng aking pag-aari. Pinakabalungkot sa lahat, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa niya, siya ay tinilikuram ng Panginoon. Why? Dahil hindi siya nabubuhay para sa Panginoon. Hindi siya nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nabubuhay siya para sa sarili niyang kaluwalhatian. Amen? Again, what is the chief end of man?
The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Hindi naman kinakailangan lahat ng usapan may talata. Amen? Halimbawa, Sister Shamil, nagsabi siya kay kapatid na Marwin, sapagkat si kapatid na Marwin ay lubhang may kabanalan. Sabi niya, nalulugi na yatahan yung aking sabon. Nakakaproblema ako sa ibang mga singilin. Sasabihin ni kapatid na Marwin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa labi ng Panginoon. Baka sabihin ni kapatid na Shamil, di ba pwedeng normal lang ang usapan? Hindi ba pwedeng tungkol lang sa sabon? Oh, brethren, hindi po kinakailangan na sa lahat ng bagay magmukha tayong banal. Ang kabanalan ay nararamdaman at nararanasan. Hindi po ito isinusuot na parang isang maskara. I love one of the things that our Brother Dennis shared to the young people. Sometimes, ang kailangan lang ng mga kapwa nyo kabataan ay ang tainga na handang makinig. Sometimes, yun lang. Hindi nila kailangan ng sermon, hindi nila kailangan ng pagtutuwid. Mga kapatid, kung sa tuwina na lang magbubukas ka ng puso mo sa iba, sa isang kalikuang sinabi mo, isang pinaglalabanan mong isang bagay, may 10 na agad na nailatigo sa'yo, gusto mo bang kausapin yung tao na yon? Hindi po pwedeng sasabihin ko lang sa'yo yung mga struggle ko. We are always ready to correct others. Lagi tayong gayak ituwid ang lahat. Ngunit mga kapatid, gaano kaya tayo namang kagayak na maglaan ng ating tainga upang pakinggan ang kanilang mga hamon na dinadaanan. Mula doon, may pangatlo pa. Ang una, nakipagkaibigan siya sa mga hindi dapat maging kaibigan, ang mga makasalanan. Ang pangalawa, hinarap niya ang maling pananampalataya. Yung pananampalatayang nakabase sa panlabas na itsura at galaw at kilos, sa halip na ang isang kagalakan na dala ng biyaya. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa rin tapos ang Diyos sa iba. Oh, brethren. Ang karaniwang problema sa relasyong mag-asawa, pagka gusto mo na yung asawa mo ay maging kagaya ng Mr. Right mo or Miss Right mo, sa halip na you grow together as husband and wife. The same is true with the church, with the community of believers. Bakit kinakailangang lagi tayong lamang ng isang ihi sa iba? Mga kapatid, sa maraming pagkakataon, nagiging pagpapala ang mas bata kaysa sa atin. Ang mas nahuhuli. Sa mata natin, ha? Sa mata lang naman natin yun eh. Sino ba sumusukat? Kung tayo susukat, abay mas matino ako kaysa sa iba. Pero mga kapatid, manliliit tayo pagka tayo na yung maharap sa Diyos. Ang pangatlo, hindi hinayaan ng ating Panginoon na ma-sidetrack siya at ma-distract siya sa totoong layunin ng kanyang pagparito. In between, dyan sa mga bagay na iyan, alam na alam ninyo yung konteksto kung saan ay ang usapin ng Sabbath. You remember? Pumitas yung mga alagad. Basahin niya natin po ito ng mabilis bago natin talakayin yung huli doon sa tatlo na gusto kong ipaunawa sa atin.
Bumalik tayo sa aklat ng Marcos, Kabanatang 2. Ang talata ay 23. And it came to pass that he went through the cornfields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of corn. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng pumitas eh. Iniuutos sa lumang tipan, sa Deuteronomio, na kung ikaw ay naglalakbay, nagutom ka sa daan, kahit di mo tanim, pwede kang pumitas. Ubas, mais, para lang pangtugon, pangdugtong sa mahabang paglalakbay. Hindi yon minamasama ng banal na kasulatan. Kaya lang may problema. Sabat, araw ng pamamahinga, nung ginawa ng mga alagad, yung ginawa nila. So merong dagdag na dimensyon. Bakit? May utos din kasi sa Biblia. Exodo 34:21. Bumawasa na lang tayo sa sarili nating mas maluwag na oras. Huwag daw aani. Huwag mag-aararo, huwag magtatanim, huwag mag-aani sa araw ng Sabat, pinagbabawal. Pag-ani yon. Yung pag-aning tinutukoy doon, ayon naman sa ibang bahagi ng Biblia, yung paggamit ng karet o lilik. Yun yung bawal. Pero alam ninyo, ang mga Pariseo, minodify nila itong mga utos na ito. Simple-simple lang pong nalaman ko. Ano po? Nag-Wikipedia lang. 39 na modification ang ginawa ng mga Hudyo at mga leader Hudyo sa talagang original na utos ng Diyos. Pinahaba nila, pinahirap nila. Isa doon, yung pagpitas sa misna na siyang dagdag ng mga Hudyo sa talagang salita ng Diyos. Yung pagpitas, pag-ani na raw yon. At yung pagtanggal ng mga butil ng mais sa kanyang pinaka-busal, yun daw ay pag-giik o pagbayo. Yung ba tamang salita doon? Thresh. Ano? So, pinahirapan nila. Wala yon sa orihinal na utos ng ating Panginoon. At yon ang kanilang ikinagagalit. Ibinalik sa kanila ng Panginoon ang banal na kasulatan. Hindi ba kayo nagbabasa ng banal na kasulatan? Na si David at ang kanyang mga kawal nung sila ay nagutom, hindi lamang sila kumain sa araw ng Sabat, kundi ang kinain nila ay yung pagkain dapat lang sana ay sa mga saserdote. Mas mahalaga. This is very, very important for us to understand, so that we may not end up so that we may not fall into legalism and Phariseeism. The Sabbath, verse 27 of chapter 2, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Kung ang ultimate purpose ng lahat ng bagay is to glorify God and to enjoy Him forever, it is the Lord's desire then that we would enjoy and rejoice and take pleasure as we serve Him and fellowship with Him. At para mangyari yon, matugunan niya ang mga pangangailangan natin at ang mga necessary upang patuloy natin siyang mapaglingkuran. When I was studying at Bethany, isa sa mga guro ko ay pastor. So happen na siya ay, hindi ko na pangalanan, baka makarating kung saan yung ating audio marinig niya.
Isa sa mga guro ko ay isang pastor. Sabi niya, masusukat ang katapatan ng pastor sa paglilingkod pagka kahit nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak, dadalhin niya ito sa simbahan. Dahil walang pagkakaiba yung nilalagnat sa bahay at yung nilalagnat sa simbahan. You know what? Sa kakitiran ng pag-iisip ko, because I was perfectly convinced that that's the right thing to do. Yung mga anak ko, kahit sila ay inaapoy sa lagnat, dapat pagkaaraw ng pagsamba, nasa simbahan ka. Diyang kaapoyin ng lagnat. But as I grow in my understanding of the Word of God, naiintindihan ko na wala rin silbi ang kanyang presensya. Kung ang puso niya ay naguhumiyaw, gusto ko nang matulog. Kailangan ko ng kapahingaan. And brethren, let us continue to grow in the understanding of the Word of God. Dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganun ang salita, dapat ganyan ang lakad, dapat ganun ang bihis. Oh, brethren, as we grow, hindi mo na yan kinakailangan ipagdikdikan. Habang nakikinig sila ng salita, kusa, as they submit to the Word of God sa sarili nila, makikita nila ang kagalakan na lumakad sa matuwid sa halip na lumakad sa kalikuan. Yes, there should be the efforts to remind. Pero sa kaduluduluhan, mga kapatid, paano mong pipilitin ang pusong ayaw? Only the grace of God. Only the grace of God. Oh. Are we still enjoying our worship, our prayer life? Pagka nananalangin ka ba mula sa punto de vista ng isang nananabik sa kanyang ama? O nananalangin ka dahil tinitingnan ako ng iba? O dahil kailangan? Hindi mo kinakailangan, hindi natin kinakailangan magbuhat ng mabigat na bangko, mabigat na pasan. Why? Precisely because the Sabbath of the Old Testament has found its fulfillment in a person, and his name is Jesus Christ. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you Sabbath rest. Ako ang inyong kapahingahan. Take my yoke upon you. Meron bang papasanin? Yes. But my yoke is easy. Why? Hindi mo kinakailangan buhatin sa sarili mong lakas, kundi sa biyaya na ibibigay ko sa iyo araw-araw. Ba't hindi natin ibigay yon sa kapatid natin? Amen? Hindi niya kailangan ng hanader, agupit. Ang kailangan niya ay ang panalangin. Dakilang Diyos, sustinahan po ninyo siya ng biyaya kung papaanong kailangan ko ng biyaya. And finally, sabi nga natin, tinutulan niya, tinanggihan niya na maiba at maibaling sa iba ang kanyang pag-iisip at ang kanyang misyon. Meron siyang layunin bakit siya naparito sa lupa. Basahin po natin yung huling bahagi ng ating teksto sa kabanatang 3 ng Marcos. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. And they watched him. Walang ginawa itong mga Pariseo, kundi masdan ang ating Panginoon Kristo. Kagaya ng ginawa nila sa simula pa lang ng ministeryo. Have you noticed that? Sa simula pa lang ng ministeryo, wala namang ginawa yung mga Pariseo, kundi bantayan at hintayin kung kailan magkakamali ang ating Panginoong Kristo. And they watched him
whether he would heal on the Sabbath day, that they might accuse him. And he saith unto the man which had the withered hand, parang lalo niya pang sinundot yung mga Pariseo. Dahil nananabik, may pagkakataong kaming atakihin ka kapag umamali ka lang ng kilos. Ano ginawa ng ating Panginoon? Saith unto the man which had the withered hand, stand forth. Tumayo ka. And he saith unto them, is it lawful? Nakagayak na yung kanilang argumento. Is it lawful to do good? Pansinin ninyo, is it lawful to do good? Good! Mabuting bagay. On the Sabbath days. Or to do evil. Ano sa palagay ninyo ang mainam? Ang gumawa ng mabuti. Ang isang sa buong buhay niya ay pinahihirapan ng kanyang karamdaman at ngayon siya'y gagaling at makasasamba at kikilala sa Panginoon. Ang gumawa ng masama. To save life or to kill? Alin ang mabuti, mga kapatid? We always say God is a God of second chances. Pero ang pangalawang pagkakataong gayak natin, ibigay sa sarili natin, hindi natin gayak ibigay sa iba. Oh my. Siyasatin natin ang ating mga puso, baka punong-puno ng hatred against others. I don't want to give you a second chance. And yet, araw-araw mga kapatid, ilang taon na tayo? Ako ay hindi ko kaya magsinungaling. So, ako ay, ilang taon na nga ba ako? 47. Oh, 47. How many days would that be? If I am 47 years old, how many days would that be? Ilabas ang calculator. Anyway, it really doesn't matter. The point that I'm trying to make is this. Kung gaano man ang makuha niyong araw, I would like to believe, how many? Miss E-Joy? Wow. How many? 17,100. Ganon karaming chances ang naibigay na sa akin ng Panginoon. Amen? Hindi lang second, kundi 17,000 point. Ang habag at awa ng Diyos sa akin. Now that, what is interesting is this. Tuloy natin ang pagbabasa. They held their peace. Ayaw nilang sagutin. Alam na nila ang sagot, pero ayaw nila. Why? Because they do not want to admit that Christ is right and they were wrong. Yeah. They held their peace. And when he had looked round about in them with anger, oh brethren, kung hindi na tayo nagagalit sa kalikuan, then we have a problem. Being grieved, yung anger niya hindi galing sa partisan and bias mindset. Hindi. He was grieved for the hardness of their hearts. You cannot even admit, sinasabi niya sa kanya, you cannot even admit that you could be wrong sa inyong judgment tungkol sa akin. And he said unto the man, stretch forth thy hand. I want to give you hope. Stretch forth thy hand, and he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians. Now this is very interesting. Ano po? Di ba bawal
ang kung ano-ano paggagawin pagkasabat. Sila nagplano pa kung paano papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang kasama nila na kanilang kinampi? Yung kaaway nila ang mga Herodian, sapagkat ang mga Herodian ay kakampi ng Imperyo Romano. Pero again, because of a common enemy, Jesus Christ, nagkampi ang dating magkaaway. It is very, very sad. Wala silang nakitang mali doon. Pero ang Panginoon Jesucristo na magpagaling, mali. Ang sila ay magplano ng kamatayan ng ating Panginoon, hindi mali. Kahit araw ng Sabat. Eventually, they were able to put into fruition their evil and dark plan. Mark chapters 14 and 15, naipako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Sa pag-aakala na siya'y nagapi nila. But they were wrong. They were very, very wrong. Because of Christ's death, nandito tayo ngayon lahat. Oh, brethren, there is always hope in the Lord. At kung ganito ang puso, then we have all the reasons to rejoice. Of all people, brethren, of all people, tayo dapat ang pinaka-masaya. Amen? Tayo na nakaranas ng awit. Dati hindi niya bayan, ngayon kanyang bayan. Dati hindi kinawaan, ngayon ay kinawaan. Do not allow the world to dictate to us the definition of joy. No. Joy could only come from a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Amen. Tumayo po tayo lahat.